Sa pumili ng winter card, ito ang inyong reading. Tignan natin kung ano ang sinusubukan i-manifest ng inyong kaaway sa inyong buhay. I'm sensing kaagaw. Nag-ingat ka sa taong ito kasi I have a feeling na mga agaw siya ng asawa or ng pwedeng kaibigan, okay? Or lover. Mahilig siyang gumawa ng kalokohan, yun nafe-feel ko. Pero I feel na itong taon na to, kung sakali man ang agaw siya ng jowa, iniiwan din niya sa ere. Or parang hindi niya tinatrato ng maayos kung ano man yung nanakaw niya na tao sa buhay ng iba. Kasi na-feel ko hindi siya talaga mabuting tao. Okay? So anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na gusto ng Panginoon na gawin kang aware about this person. If ever you do have a strong feeling, guys, kung sakali man na-meet nyo tong tao na to, for the first time, masasense mo na meron kang strange na hunches with regards to this person. Dahil parang winawarningan ka ng Panginoon na itong tao na to masama. I feel na sa umpisa pa lang dapat i-block mo na yung taong ito. Yan nga. Nakita niyo to. Kasi siya yung magnanakaw. Yun siya. Okay. Na-feel ko anger energy. So, ibig sabihin nun na kung sino man siya, marami siyang kaaway. Dahil sa gawain niyang pagnanakaw. So, we have this one. So, itong tao na to, na meron siyang nakita na mga tao na merong hope or para masaya sa kanyang buhay. At kung sino man yung kaaway mo, parang balak niyang agawin kung ano man ang meron sa'yo. Okay? Gusto niyang agawin yung nagbibigay sa'yo ng hope. Yun yung nafe-feel ko. So, we have this live and learn. So, some of you, as I told you, you could have received signs sa unang tagpo mo with this person. Strong signs. And yung live and learn, ibig sabihin lang nun na kung may nakita ka na sign, i-block mo na agad. Kasi kung sino man yung tao na yan, go-getter yan. Go-getter yan, lalong-lalo na with regards sa relationship na kung may gusto siyang agawin niya. Yun yung vibe na nafe-feel ko. Tinatay niyang i-manifest or i-ruin in someone's life. So, with the voice being here, so, yung balak gawin ng inyong kaaway is mag-manifest siya ng tao sa kanyang buhay using a voice. Magaling siguro siya sa sales talk or mag-manipulate gamit ang kanyang boses. That can be. So, nakalungkot dito is kung sino man itong si masamang tao, yung balak din niyang gawin ay parang, what they call this, parang gawin niya na magpa-show off siya. Kasi ito yung mga strategy niya para mang-agaw. Honestly. So, yung balak niyang gawin is, syempre, mang-agaw. At para ipakita niya na mas marami siyang talento or skill kaysa doon sa babae or lalaki na, kasama nung gusto niyang agawin. We also have this one. Okay, nakakalungkot kasi, yung ibang tao dito, kung hindi tao yung gusto niyang agawin yung blessing.
Pwede rin gusto niya siya yung pumalit sa inyong work. Kasi nakita naman natin dito. Or sa inyong posisyon. Gusto ka niyang tanggalin at ipalit siya. So, yun nga. Kasi with the guide being here, so yun nga, gusto niyang i-manipulate or i-guide. Gusto naman yung boss mo na siya yung ipalit para makuha yung blessing mo. Kasi magnanakaw siya eh. Magnanakaw siya with regards sa treasure ng kayamanan. Like example, can be kayamanan mo yung inyong love life, yung inyong tao, or can be kayamanan mo yung inyong negosyo, or pwede rin yung inyong work. Gusto niya yung agawin sa'yo. Honestly, pwede rin itong tao na to ay copycat, na siguro nakita niya maganda yung negosyo mo, maganda yung ginagawa mo as influencer, gusto niyang gayahin. Okay, so trinay niya na parang talbugan kung ano man ang ginagawa mo. Ang kinokopya niya kung ano man ang ginagawa mo. Ito yung balak gawin ng inyong kaaway. Siguro na nakikita niya yung kahinaan at kahinaan ng, let's say, ng inyong business, yung gawa mo mga childlike. So, pipilitin niyang gawin na yung mga gawa niya ay mas mature or so forth than dun sa ginagawa mo. Parang gusto niyang, yun nga, talbugan pa. So, nakakalungkot dito, as I told you, na yung balak niyang gawin dito is, parang alisin yung balanse sa inyong buhay. Napakasinungaling niya. Ahas, maybe some of you nangyayari ito, na can be your friend, will try to steal your lover. That can be ka-close mo siya, kasi alam niya kung ano man ang meron sa buhay mo, kung ano man ang sino man ang jowa mo, kung ano man ang work mo or negosyo, alam niya yan. Honestly, nakakalungkot dito is siya ay mapagpanggap. Siguro akala mo mabuti, yun pala ay ahas. Siya ay tipong tao na nagnanakaw ng mga regalo or blessing ng mga tao. Nakakalungkot dito kapag naging successful siya, ikaw ay magiging malungkot. Kung sino man itong kaaway mo, siya ay actually cold-hearted. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng kanyang tao na binibiktima na kalungkot. So, kaya kapag may nakita ka na red flag or can be sign ng Panginoon na nagkaroon ka ng strange hunches or kahit masamang panaginip about this person, iwasan mo na agad, guys. Kasi sa taong ito, walang kaibigan, walang kamag-anak, basta yung gusto niya, agawin niya. Which is sad. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing yung ahas na vibe with regards to this person. So, kung sino man siya ay definitely malihim. Very deceitful. We also have the trust here. So, nakalungkot kasi maybe some of you, this is a person that you trust. Parang hindi mo talaga akalain na siya ay masamang tao, mga agaw. So, you have to forgive in either ways. Ito yung naramdaman ko kanina na marami siyang kaaway. At most likely na yung mga kaaway niya, hindi siya pinatawa dahil syempre mabigat ang kanyang ginawa kasi mga agaw siya. So, itong taon na to marami siyang evil eye, which means negative energy. And dahil maraming galit sa kanya, yun yung nafe-feel ko dito kasi yun nga, mga agaw siya. So, we have the quit or marami na siyang sinirang tahanan. That can be. So, yung gusto i-manifest ang tao na to ay mag-quit ka or mag-resign para siya ay mag-take over, take charge sa inyong work or sa negosyo or pwedeng bumagsak ang negosyo mo para umangat yung negosyo niya. Ngayon, nafe-feel kong vibe dito or pwede rin with regards sa quit, pwedeng i-quit yung relasyon. That can be. So, we also have treasure as in either way. We also have the wonderful. So, ito yung nabanggit kanina. So, whatever it is that you're hoping for, treasure, so forth, gusto niyang agawin.
Okay? Ayaw niya magkaroon ka ng wonderful life. Siguro nakita niya maganda yung inyong buhay. Kaya gusto niyang agawin kung ano man ang meron sa'yo. So, you also have the rest in reverse. So, yun nga, tumbahin yung inyong world. Sa pamagitan ng pagnanakaw niya ng bagay na meron sa'yo. Parang guluhin yung inyong buhay. I feel na kung sino man siya, parang hindi siya matatahimik unless meron siyang bagay na meron ka. Yun yung vibe na nafe-feel ko. Parang yun na yung kanyang ugali talaga na mga agaw or magnanakaw. So anyway, let's see what else do we have here. I feel na for some of you, I really feel strongly na siya ay parte ng inyong barkada or pwedeng kasama sa school or work. Basta someone na parang may pagka-deceitful vibe o merong history ng pang-aaga with regards sa relasyon. Okay, nasense ko na dapat umiwas ka na hanggat maaga pa. Kasi I feel na yung damage, hindi pa niya na-done sa'yo. So, hindi pa huli yung lahat. I-block mo na yung taong ito. So, be watchful na rin. If ever wala kang kulukusino ito, mapapayo ko guys, pumunta kayo sa kanyang social media kasi maybe there's sa history na meron siya nakaaway dahil nang agaw siya ng jowa. Really forgive about the noise or pwede rin ang agaw siya ng business idea ng ibang tao. Basta may away. Kasi yung nafe-feel ko dito na maraming galit talaga sa kanya. Okay, so you have this one. So yung balak niyang gawin ay yun nga, nawala. Pwedeng with regards sa negosyo or with regards sa work, mga agaw ng posisyon. So with regards to this one, so kung sino man itong tao na to, parang hindi niya tingala yung Panginoon. Parang hindi siya malapit sa Diyos. Parang feeling ko makasarili siya. To be honest with you, napaka cold-hearted. Honestly speaking. So, ito yung balak niyang gawin na mawala yung inyong work or yung negosyo mo. You have this one. So, kung naman nasasabihin ng tao na to, kasinungalingan guys. So, kaya wag kang maniniwala. Parang feeling ko magaling siya magpaikot with regards sa words. Kasi, by the words sometimes, kaya nagmamanipulate siya. As you can see, here we have the voice together with this one. And, tinatry niyang magmanipulate ng tao by the words. Okay? So, as I told you before, na kung ano yung gusto niyang makuha, this person definitely go after it. Kahit nasabihin natin pagmamayari na yun ng ibang tao, gusto niyang kunin. At hindi siya nagbabago, hindi niya ini-erase yung ganitong attitude niya na nangaagaw siya. Really forgive about the noise. Okay, so anyway, kung sino man siya, yun nga. This person could be pretending to be your friend or pwede rin minahal mo tong tao na to, maybe as a friend. Honestly. Okay, pero yun nga, yung gusto niyang gawin talaga, parang sirain yung love life for some of you. Kasi maybe some of you do have a lover already. At yung gusto niya makuha is yung love life or something na stable sa'yo, which is sad, para ikaw ay malungkot. Okay, so yun yung balak niyang i-manifest. So mapapayo ko talaga, pray over sa Panginoon. Honestly, i-pray na protektahan yung inyong relasyon. Really forgive about the noise talaga. At saka, iwasan nyo na yung taong na to hanggat maaari. At sabihin mo na rin kung may jowa kayo na wag siya mag-reach out sa tao na to. Kasi yun nga, mga agaw siya ng jowa ng iba. History na siya niyan. So, iwasan nyo to. So anyway, that's it. And God bless all of you.